Okay, review na ulit tayo para sa civil service exam. Meron tayong 5 items na age problem. So sa age problem, marami nagtatanong dito kung ano daw yung shortcut. So walang shortcut sa age problem kasi ang age problem ay iba-iba ang formula. Nakadepende yung formula na gagamitin dito, depende dun sa problem, depende sa condition. Okay, so wala tong eksaktong formula. Hindi kagaya ng work problem, ng mixture problem, motion problem, meron siyang formula. So sa age problem, kayo ang gagawa ng formula depende sa condition doon sa problem. Okay? Sasagutan natin. Meron tayong 5 items dito. Bawat slide, try nyo pong sagutan ng 1 minute lang. Okay. So number 1, Sarah is 12 years old. Her brother Leo is half her age. How old will Leo be when Sarah is 30? So ang choices, 20, 24, 18, and 15. So sa age problem, ang ginagawa ko lang dito ay gumagawa ako ng table. So ang first column ng table ay yung mga pangalan dito sa problem. So meron tayong name dito, Sarah and her brother Leo. So yun ang ilalagay natin para sa first column. So sulat lang natin si Sarah and si Leo. And then lagay natin yung age now or yung present. Ayan, Sarah is 12 years old. Yan, given yung age ni Sarah, 12 years old. And then her brother Leo is half her age. Half her age. So, ibig sabihin, i-divide natin sa 2 ito. 12 divided by 2, si Leo ay 6. Kasi half siya ng age ni Sarah. So, ang tanong, how old is Leo? How old will Leo be when Sarah is 30? So, sa future, si Sarah now ay 12. So, sa future daw, kapag si Sarah ay 30 na, ilang taon na si Leo? So, si Leo, lagyan ko dito ng X. Ilang taon si Leo? So common mistake dito ang ginagawa ng iba kasi half her age daw eh. Half her age si Leo. Dinidivide lang ito sa 2. Common mistake dito yung 30 dinidivide sa 2, magiging 15. So mali po itong 15, mali yan. Si Sarah ay half lang siya ng age. Half ng age si Leo, dun lang sa, ito yung now. Pero siyempre sa future, sabay silang tatanda, di ba? Si Sarah at si Leo. Kailangan yung distance ng age nila, consistent yan kahit pagdating sa future. Gaano katanda si Sarah kay Leo? Plus 6 dapat si Leo plus 6. Or si Sarah 12 minus 6 dapat. Ang pagitan ng age nila dapat 6. So therefore, kung si Sarah ay 30 na, si Leo minus 6 dapat, ang tamang sagot ay 24. So letter B. Kasi ang tanda ni Sarah kay Leo ay 6 years old. So sa 30, age ni Sarah, magsasubtract lang tayo ng 6. Or pwede rin, from 12, naging 30, ilan yung inad natin? After ilang years yon? Plus 18 years yon. 12 plus 18 is 30. So therefore, dito kay Leo, mag-a-add din tayo. Siyempre, after 18 years, parehas mag-a-add ng 18 years sa age nila. So 6 plus 18, so yun pa din, 24 pa din ang magiging sagot natin. So letter B ang tamang sagot. Okay, so number 2. In 10 years, Maya will be twice as old as she was 5 years ago. How old is Maya now? So pwede tayong mag-ano dito, dalawa nga pala yung technique sa age problem, pwede yung trial and error. So dito, ang name lang si Maya. So pwedeng wag ko nang lagyan ng name dito, si Maya naman lahat ito. So lagyan ko na lang ng now, tapos yung past age, tsaka yung future age. So depende sa problem kung ilan yung ipa-plus natin. Sa past, syempre magma-minus tayo. Dito sa future naman ay magpa-plus tayo. So ang tanong, how old is Maya now? Ilang taon daw si Maya? Si Maya, edi now, lalagyan ko ng X. Ito yung hinahanap natin. Tapos, sabi dito sa problem, in 10 years. In 10 years, ibig sabihin yung future yon, mag-add tayo ng 10. Ang expression para sa future ay X plus 10. And then sabi naman, meron dito 5 years ago. So 5 years ago, ibig sabihin, mag-subtract tayo ng 5 sa age ni Maya now. So yung expression para sa past ay X minus 5. Ngayon, buuin na natin ang ating equation. So word by word lang ito, tinatranslate. Ayan, so kaya nga walang eksaktong formula sa age problem kasi
itatranslate natin word by word. So, depende nga sa condition, sa problem. So, sabi in 10 years, ibig sabihin ng in 10 years, ito yon yung future. Yun, in 10 years. So, ito yung gagamitin natin. X plus 10. Maya will be. Ibig sabihin nung will be equal sign. Okay? So, in 10 years, ito yon will be equal sign twice. Twice, ibig sabihin nakamultiply sa 2. Ano ang imumultiply natin sa 2? Twice as old as she was 5 years ago. 5 years ago daw, di ito yon. Ito yung 5 years ago. So therefore, x minus 5. Okay? So yan ang ating equation. Solve lang natin yung value ng x. Kasi yung value ng x, yun na yung age ni Maya now. Okay, so solve for x lang tayo. I-distribute natin itong 2. We have 2 times x, we have 2x. 2 times negative 5, we have negative 10. Just copy x plus 10. Ngayon, pagsamahin lang natin yung x sa isang side. Itong x dito, i-combine natin dito sa x sa right side. So para mawala ito, subtract tayo ng x to both sides. Cancel na to. Subtract 2x minus x, that is x. Kopyahin lang natin yung 10 tsaka yung minus 10 dito. Kailangan ang matira ay x lang. So si negative 10, dadalhin natin sa kabilang side. Para mapapunta sa kabilang side si negative 10, add tayo ng 10 to both sides. Para makancel na ito, 0 na yan. Therefore, ang value ng x ay equal sa 10 plus 10, 20. So therefore, ang age ni Maya now ay 20. So checking natin. Pag nag-checking tayo, so ito na pala yung trial and error pag nag-checking tayo. So kunwari hindi pa natin alam na 20 yung sagot. So i-erase ko muna yung kunwari hindi pa natin alam na 20 yung sagot. So lagyan natin ng now and then past. Yung past ay minus 5. Tapos yung future ay plus 10. Ito yung trial and error. Pag nag-trial and error tayo, tingnan natin yung mga choices. 15, 20, 25, 30. Ang pipiliin natin pag nag-trial and error, yung nasa gitna. Kung 5 yung choices, edi yung nasa gitna ang piliin natin. So 4 lang. So ang pwede kung unahin natin itong 20 or 25. Kunwari, hindi pa natin alam na 20 yung sagot dito. So piliin muna natin yung 25 para hindi ito mag-eksakto. Tapos kailangan, isa-substitute natin itong 25 dun sa tanong. How old is Maya now? How old is Maya now? So itong 25, isa-substitute natin dito sa now na 25. Tapos dapat masatisfy niya yung condition. Sabi in 10 years, edi future plus 10, magiging itong 35. 25 plus 10. Tapos, 5 years ago, edi 25 minus 5, 20. So, hindi masasatisfy yung condition dito. Sabi in 10 years, yung age dapat niya in 10 years ay twice as old as she was 20 years ago. Kailangan pag minultiply itong 20 sa 2, ang magiging sagot dapat ay yung future niya. 40 dapat, kaso hindi tumugma. 35 lang ito. Dahil hindi tumugma yung 25, sobra, ibig sabihin itong 25 ay sobra din. So kung sobra yung 25, itry natin yung 20 or 15. Konti lang yung sobra ng 20 times 2, 40, hindi tumugma sa 35, pero konti lang. So ibig sabihin, malamang ang sagot dito ay 20, hindi yung 15. Masyado nang maliit yung 15. So itry naman natin ngayon itong 20. So ito yung trial and error. Pag tinry natin yung now niya ay 20, ang future niya ay plus 10, magiging 30. Tapos yung past niya minus 5, magiging 15. So eksakto na. Pag daw minultiply natin sa 2, so in 10 years, Maya will be twice as old as she was 5 years ago. So 15 times 2 equal na sa 30. Ayun, eksakto. So dahil na-satisfy yung condition, therefore, ang age niya by trial and error ay 20. Okay? So ganun ang pagta-trial and error. Pupunta kayo sa question agad, doon nyo isa-substitute. Tapos ayan, solve nyo na lang yung sa mga sa condition sa problem. Okay? So next, number 3. So unahin natin yung trial and error dito. The sum of the ages of a mother and daughter is 50. The mother is 30 years older than the daughter. How old is the daughter? So lagyan lang natin ng yung mga given dito, mother and daughter. So mother and daughter, pag nagsasolve kayo, wag nyo nang kumpletuhin yan. MND na lang, kailangan mabilisan. So lagyan natin, ito yung age now or present age. Ang tinatanong, how old is the daughter? So sa daughter tayo maglalagay ng dito sa given, 5, 10, 20, 15. Sa daughter natin ilalagay.
Okay, so pili tayo 5, 10, 15, 20. Ang piliin natin 10 or 15. Alin man dyan sa dalawa. So i-try ko muna itong 15. So 15, si daughter. Tapos punta tayo sa problem. The sum of the ages, pag inad daw yung ages ni mother and daughter, ang sagot daw ay 50. So 50 daw. Tapos, the mother is 30 years older than the daughter. 30 years older daw si mother, kailangan mag-add tayo ng 30 dito, 15 plus 30, 45. So, tapos tingnan natin, kailangan masatisfy. True dapat. Kaso, pag inad ito, 45 plus 15, hindi siya equal sa 50. Sobra. 60 yung magiging sagot, diba? 60. Sobra. Ibig sabihin, mali yung 15. Dahil sobra yung 15, baba tayo ng isa, itry natin itong B10. Okay? So, kung magiging 10 si daughter, ibig sabihin, si mother ay magiging 10 plus 30, magiging 40. Ayun, eksakto na. 40 plus 10, that is equal to 50. Therefore, ang tamang sagot pala dito sa problem natin ay letter B, 10. Using trial and error. Okay? So, ito naman kapag isosolve natin algebraically, so hindi natin alam pa itong 10 at 40, alam na natin ang sum daw nila given, sum ng age ni mother and daughter ay 50. So ngayon, tas alam din natin si mother ay 30 years older than her daughter. So si daughter ang hinahanap, how old is the daughter? Lalagyan ko ng X si daughter dahil hindi natin alam. Si mother, mas matanda daw ng 30 kay daughter, edi ang mother ay magiging X plus 30. And then, ayan na yung magiging equation natin. I-add lang natin si mother at daughter, ang sagot ay 50. So sa equation, X plus daughter muna ang inuna ko, tapos si mother ay X plus 30. Pwede nyong lagyan ng parenthesis. Pwede rin namang hindi na. Okay, para lang malinaw, ito si daughter, ito si mother. So okay lang walang parenthesis yan kasi plus naman ito. Okay, para lang malinaw. Equals 50. How old is the daughter? Solve lang natin yung value ng X. So X plus X, this is 2X plus 30 equals 50. Pagsamahin natin si 30 at 50, lipat sa kabila. So subtract 30 to both sides. 0 na to. 2X is equal to 50 minus 30. That is equal to 20. Last step, divide both sides by 2. Cancel na yan. 1 na lang yan. Therefore, X is equal to 20 divided by 2. That is 10. So same answer using trial and error. Okay? Number 4. So unahin naman natin dito yung algebraically. So a father is 36 years old and his son is 8. In how many years will the father be exactly twice the son's age? So lagyan lang natin yung pangalan dito sa problem, father and son. Yung mga character sa problem, father and son. Ano yung tinatanong? In how many years will the father be exactly twice the son's age? So given yung age nila parehas, a father is 36 years old and his son is 8. So yan yung age nila now. Si son daw ay 8, si father ay 36. Ang tinatanong yung future dito, no? In how many years? In how many years? So yung future ang tinatanong. Okay, ano yung ipa-plus natin sa future? In how many years will the father be exactly twice the son's age? Kailangan magiging twice na lang siya. Kasi hindi natin alam yung idadagdag. So ang sinosolve pala dito, yung idadagdag natin, ilang years daw. In how many years? So maglagay tayo ng X dito. So ang expression para sa future ni father ay 36 plus X. Ito yung sinosolve natin, ilang taon daw bago magdoble. Doble na lang yung age niya. Kasi ngayon masyadong malaki, no? 8 naging 36. So lampas pa sa doble yun, ano? 8 times 4, 32 eh, no? So, ayun. So, 4.5 yun. So, si son, syempre, magiging 8 plus X. Parehas tayong mag-a-add ng X. 8 plus X. So, dito natin bubuuin ang equation natin sa column netong future. Okay? So, sabi, in how many years? So, dito tayo titingin sa future. Will the father, age daw ni father, ito yung age ni father, 36 plus X, be exactly, ibig sabihin nun equal sign. Tapos twice the son's age, so ibig sabihin, i-multiply natin sa 2, yung age ng kanyang son, ito yon 8 plus X. So ito ng equation natin, isolve na lang natin ang X. So siyempre, distribute muna natin ito.
2 times 8, we have 16, plus 2 times x, we have 2x, and then we have 36 plus x. Solve for x, si x, dalhin natin dito kay 2x, pagsamahin natin para mawala itong x dito sa isang side, na-combine na sila. 0 na ito, 36 is equal to 16, 2x minus x, that is equal to positive x. Finally, isang step na lang, si 16 ilagay sa kabila para x na lang ang matitira dito, subtract lang tayo ng 16 to both sides. Therefore, ang value ng x ay equal sa 36 minus 16. The answer is 20. So after 20 years, magiging age na ni father ay doble na lang ng age ni son. So checking tayo, 36 plus 20, tapos 8 plus 20. Ang magiging age nila sa future ay 36 plus 20, that is 56. 8 plus 20 is 28. Kapag minultiply itong 28 sa 2, mag-e-eksakto 28 times 2 equals 56. Okay? And then, ang solution naman natin using trial and error. Ito yung trial and error. Father, son, yung age nila now. So we have 36 and 8. Kailangan sa future, mag-a-add lang tayo. Mag-add lang tayo, isa-isahin natin ito. 10, 14, 20, 28. Trial and error tayo. Kunwari, hindi ko pa alam na 20. So, itatry ko muna yung 14. Nasa gitna, 14 and 20. So, itry ko tong 14 para lang mapakita na mali ito. 36 plus 14, 8 plus 14. So, ano yung magiging sagot? 36 plus 14, that is 50. 8 plus 14, 8 plus 4, we have 12, 22. Hindi eksakto, kulang. 22 times 2 equals sa 40. 44. 44, di ba? Hindi siya tumugma dito. Kulang. Dahil kulang yung 14, ibig sabihin mali yung 14, kulang. So, itatry natin yung susunod, 20. At mag-eksakto na nga ito sa 20, napakita na natin kanina. Kapag 20 yung ginamit natin, magiging ito yung trial and error, 56 and 28. Pag minultiply ang 28 sa 2, equal na siya dito sa 56. So, yan ang solution gamit ang trial and error. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong gamitin, trial and error or yung solve ng X, algebraic method. Okay, so number 5, last number. Ito medyo mahaba to gamit ang algebra, kaya magandang gawin dito sa number 5 ay trial and error. So, ipapakita ko na muna yung trial and error dito. So, meron tayong 5 years ago. And then, meron tayong mother and daughter. So, lagay natin mother and daughter, M and D na lang ang isulat ko. May 5 years ago, so ibig sabihin may past. Siyempre may past, may now, meron ding future. So 5 years ago, a mother was 7 times as old as her daughter. 5 years from now, she will be 3 times as old as her daughter. Ang tanong, what is the mother's current age? Current age ni mother ang tinatanong, magta-trial and error tayo. 40, 50, 45, and 35, ano yung nasa gitna dito? Nasa gitna ang 40 at 45. So, itry ko na muna itong 40. 40 or 45 ang itatry nyo para... So, ilagay natin sa now yung 40. Tapos, ang sabi dito, 5 years ago, edi minus 5 ito. Tapos, yung isa naman, 5 years from now, edi parehas pa lang 5 years, ano? 5 years ago tsaka 5 years from now. So si 40, 5 years ago, edi magiging 35. 35. And then, age ni mother sa future after 5 years, edi magiging 45. So kailangan masatisfy dito yung sabi niya 5 years ago, a mother was 7 times as old as her daughter. 7 times as old as her daughter daw. So ibig sabihin, titingnan lang natin kung itong 35 ay divisible by 7. Pwede, no? Divisible by 7 siya. Divisible by 7, 35 divided by 7, that is 5. Tapos, 5 years from now, she will be 3 times. 3 times naman si mother as old as her daughter. So, ibig sabihin, yung age ni daughter dito, i-divide natin sa 3, magiging 15. So, therefore, 5 years ago, sa future, 15. So, therefore, yung magiging now ni daughter ay 10. 5, 10, 15. So, nasatisfy yung condition. Ang tamang sagot dito ay 40. Yun, trial and error, nakuha agad natin.
Ganyan lang ang solution gamit ang trial and error. Kasi pag sinolve natin ito ng algebra way, medyo mahaba yung solution nito. System of equations. May dalawang equation tayo. Pakita lang natin na mali yung try pa tayo ng isa, itong 45. Kung 45 yung nakuha natin, paano magiging mali yung 45? Paano magiging mali ang 45? Kasi ito magiging 45. Yung past niya, magiging 40. Tapos yung future niya, magiging plus 5, magiging 50. Bakit mali yung 45? Kasi yung 40, pag dinivide sa 7, hindi eksakto. 40 divided by 7, hindi eksakto. Ganon din yung 50 divided by 3, hindi rin eksakto. So, mali ang 45. Kahit 50 ang itry natin, mali din yung 50. Bakit mali din yung 50? Same reason din. Kapag 50 ito, ang magiging past niya 45, ang future niya 55. Hindi divisible by 3 ito. 45 hindi rin divisible by 7. Hindi eksakto. So mali pa rin. Mali pa rin ang 50. 35 ganun din. Kasi magiging 35 ito, magiging 30, magiging itong isa ay 40. Hindi divisible sa 3, hindi divisible by 7. So by trial and error, yun, letter A lang ang mag-eksakto dito. So ngayon, kunwari hindi pa natin alam na 40 yung sagot, isosolve naman natin ito gamit ang algebra. Okay? So gamit ang algebra, hindi pa natin alam ang age ni mother tsaka ni daughter, lalagyan ko lang ng M tsaka D. Tapos yung past age nila minus 5, edi M minus 5 tsaka D minus 5. Ang future naman nila ay plus 5, so therefore M plus 5 tsaka D plus 5. Ngayon, buuin natin ang equation. Meron tayong dalawang equation na mabubuo dito. Dito muna tayo sa 5 years ago. 5 years ago, so dito tayo sa past, kukuha ng expression. 5 years ago, a mother, age ni mother, ito yon, age ni mother, M minus 5, was, ibig sabihin ng was ay equal sign, 7 times, nakamultiply sa 7, as old as her daughter. Imumultiply natin sa 7 yung age ng kanyang daughter, which is D minus 5. Ito ang equation 1 na isi-simplify natin. Punta naman tayo sa equation 2, 5 years from now. So ito yon. Future, 5 years from now, dito tayo kukuha ng expression. She, yung mother ang tinutukoy dito, she, yung mother. So ang age ni mother ay M plus 5. Will be ay equal sign. 3 times, nakamultiply sa 3. As old as her daughter, age ni daughter, which is D plus 5. So itong equation number 2. So i-simplify lang natin parehas. Solve natin yung M. So ito i-distribute lang natin yung 7. We have M minus 5 is equal to 7D. 7 minus 5, we have negative 35. Si 5, negative 5 ilipat sa kabila, add tayo ng 5 to both sides. So ito na yung simplified. M is equal to 7D, negative 35 plus 5, that is negative 30. Ito ang equation number 1 natin. Equation number 2 is simplify, distribute lang yan. Just copy M plus 5 is equal to 3D. 3 times 15, we have positive 15. Si positive 5 ilipat sa kabila, so subtract 5 to both sides. Cancel na ito, 0 na yan. M is equal to 3D. 15 minus 5, we have positive 10. Ito na ang ating equation number 2. Ngayon, tingnan natin yung left side nilang dalawang equation natin. Parehas equal sa M. Dahil parehas equal sa M, ibig sabihin yung right side, by transitive property of equality, pwede nating i-equate yung right side. Dahil parehas yung left side na M. Okay? So by transitivity, i-equate natin. So unahin natin itong 7D minus 30 equals, dito sa kabila, 3D plus 10. And then, masasolve na natin yung age ni daughter. Pagsamahin natin yung daughter sa kabilang side. Subtract tayo ng 3D to both sides. At the same time, cancel na ito. Si negative 30 naman, pwede nyo pagsabayin yan, yung pagsosolve. Two-step equation lang kasi ito. Add tayo ng 30 sa kabilang side para sabay na nating nilipat. 7D minus 3D, that is equal to 4D, equals 10 plus 30, that is equal to 40. Okay? And then divide both sides by 4. Ang magiging age na ni daughter ay equal sa 10. Okay, so si daughter ay 10. Ngayon, wala yung 10 dito kasi ang tinatanong, what is the mother's current age? Isa-substitute pa natin yung age ni daughter na 10.
Either equation 1 or equation 2. Dito na lang sa equation 2 para positive. May negative pa dito no? Okay, so substitute lang natin ang D. Na-solve natin yung D na 10. So 3 times 10 plus 10, that is equal to 3 times 10 is 30 plus 10. Ang age ni mother ay equal sa 40. Okay? So age ni mother ay equal sa 40. Therefore, letter A ang tamang sagot using algebra. Okay, so yun yung dalawang solution. Mas madali yung trial and error dito sa problem number 5. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang or i-PM nyo sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review para sa civil service exam. Bye-bye and God bless.